Hi mga viewers! Welcome to my channel. Muli dito na naman si Mami Lita sa ating online Bible study. Kumusta ang ating mga nanay sa bahay? Nagawa na ba nating kapilya ang ating mga tahanan? Naumpisahan na ba nating gawin na isama ang kabataan sa ating mga prayer? Sana po masaya tayo habang tayo'y nasa presensya ng Panginoon. Okay? Dito tayo ngayon sa ating lesson na pwede naman natong umpisahan. Idugtong natin yung mga bagay na atin pong napag-usapan. So kung naalala po ninyo na yung title sa ating iniwan na study, yung tungkol po sa sino? Who is God? At doon, nalalaman natin na mayroong mga ancient people na pinag-usapan natin. Mga taong hindi nakakakita ng Diyos, subalit ipinagmalaki nila at naging mga mighty man of God sila, tinatawag lang nila ang Diyos na hindi nakikita. Ating nalalaman, ang unang tinawag ay Abraham. Mula kay Abraham, nandoon si Isaac. Mula kay Isaac, nandoon ang dalawang magkapatid, yung kambal, si Esau at saka si Jacob. And then mula kay Jacob, mayroon na naman siyang 12 ka mga anak at tinawag na patriarka at ang kanyang bunsong anak na si Benjamin na namatay sa pagsilang ng kanyang mahal na Raquel. And then, ang kanyang panganay nga si Jose nadala doon sa Ehipto at doon nagmula ang history sa mga paghihirap ng mga Israelites. It's because of Jacob, si Jacob tinawag ng Israel. Mula kay Jacob, tinawag na naman ang generation ng Jacob na Israel. So, the Israel, there is a God, the God of Israel, the creator of universe, the creator of trono na pinagtirahan ng ating Diyos at sa kanyang mga ginagawang celestial. At nalalaman natin, nakarating naman doon si Moises. At nalaman din natin na si Moises ay tinawag ng Diyos. So, ngayon, pupunta na naman tayo sa sunod natin na lesson na tinatawag na prophecy. Ano yung prophecy? Pagpanagna, paghula, prediction. Ang Diyos ay nagsalita o may plano na naman siya. At isinulat ito ni Prophet Isaiah. Ito ngayon ang ating tatalakayin sa ating home Bible study. Online Bible study. Okay po, patuloy tayo. Atin pong babasahon ng isang pong bersikulo. Isaiah chapter 9 verse 6. Nakasulat dito. Okay, yung mga bulpin natin i-prepare. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala na siya'y tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipi ng kapayapaan. Ang daming pangalan. Ang batang ito ay tatawaging, ang batang ito ay magiging tagapagpamahala or he will become a govern. Siya nga ang pinagtiwalaan at mayroon siyang mga pangalan na talagang kakaiba. Isang bata pero may 5 ng taglay. Ang sabi niya dito, isa siyang wonderful. Tatawagin natin siyang katakataka. Kamangha-mangha. Wonderful. Pangalawa, isa siyang counselor. Counselor na kakaiba. Talagang anointed. Pangatlo, tinatawag pang mighty God. Wow. Mighty God. Pang-apat, everlasting Father. Pinag-usapan nito ang Father. Everlasting Father. At ang pang-5 ay Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Okay? Ang batang ito ay para bang makapagtanong tayo. Ano bang ibig sabihin? Sinasabi dito, sa English, for unto us a child is born. Unto us a son is given. So, mayroong bata na nagpunta dito sa mundo, sa kalibutan, na
para sa atin, para sa kalibutan, para sa mga tao. Unto us a son is given. Para sa ato isang bata, lalaki, son, ibibigay sa atin. Ang tanong ngayon, sino ba ang magbigay? Okay? Patuloy tayong magbasa. Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So, Emmanuel is a Hebrew word. Anong ibig sabihin yung word Emmanuel? In English, God is with us. So, ibig sabihin, pag nandito na itong bata sa mundo, ang Diyos na naman ay kasama na natin dito sa mundo. Okay, para natin maunawaan, maintindihan, patuloy muna tayo. Ang propesya ni Prophet Isaiah sa Isaiah 9 verse 6 ay nangyayari 7 years BC. Ano ibig sabihin BC? Before Christ. Hindi pa ipinapanganak si Jesus, ang Diyos ay nangusap na sa pamagitan ni Prophet Isaiah 700 years ago. Then, ang kanyang prophecy, ang kanyang prediction that years before Christ, 700 years ago, ang sanggol na ibibigay sa atin, magtatanong tayo saan ba galing ito? Okay. Masasagot natin ang mga tanungan, madam, dito sa ating mga books, mga libro, na tinatawag for gospel. Ano na naman yung for gospel, Mami Lita? Ang for gospel ay ang libro ng Matthew, Marcos, and then Lucas, and then Juan. Ang mga librong ito ay sila pa rin ang matag libro. Bawat books, no, ang writer ay sila pa rin. Sa Matthew, si Matthew naman ang writer. Sa Marcos, si Marcos pa rin ang writer. At papunta kay John, si John pa rin ang writer. Even Luke, si Luke pa rin ang writer. Okay, hindi tayo magtagal, tuloy-tuloy tayo para makuha natin ano ba ang mayroon sa batang ito. Okay. Itong 4 na libro, kanya-kanya sila ang writers, Marcos, Matthew, Lucas, John, ay iisa lang ang mensahe. Iba-ibang lugar sila nakatira, iba-iba namang pitsa isinulat, subalit ang mga mensahe ay tungkol lang kay Jesus. Jesus Christ of Nazareth. Well, sino ba talaga ito si Jesus Christ of Nazareth? Okay. Itong 4 na ito na binabanggit ko ay siyang unang tinatawag na magiging disciple. Mga tinunan. Tinatawag sila noon na isang tunay na mga witness sa buhay ni Jesus Christ of Nazareth. So they are the witnesses. 12 yan sila. Pero ito munang 4 ang ating pag-uusapan. Okay. Dumating ang panahon after 7 years na naghihintay. Doon sa New Testament, siguro, ang mga taon na yan, maaring 100 years na o 50, walang sigurado. According to the mga writers natin or mga Bible scholars. Okay, hindi natin babanggitin kasi ang ating talagang hahabulin, who is the creator and what is man? Sino ba ang mga tao? Okay. Dumating ang panahon, ayon sa Luke chapter 1, verse 30 to 35. Okay. Atin ang tatandaan at subaybayan ang mga bersikulo dahil selected verses lang ang aking babasahin. Isang araw, mayroong angel na lumapit kay Maria at sinabi niya, Maria,
Magsaya ka dahil napipili ka ng Diyos. Napili ka ng Diyos na makapangyarihan. Diyos sa langit, may gawa ng langit at lupa. Siya ang nagpili sa iyo na magiging ina ng bata at magsilang ka ng sanggol na lalaki at tawagin mong Jesus, kay siya ang tagapagligtas sa sanlibutan. Ba nabigla si Mary, ang mahal nating Maria, ang Virgin Mary. Real virgin siya that time, sa oras na yan. Okay. Sabi naman ni Maria, paano itong mangyayari, angel? Wala akong asawa. At kung sasabihin, she is an innocent about a marriage, about a couple situation. Okay, nagpaliwanag ang angel. Maria, papasok or sasanib sa iyo ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan. Manahan ang Espiritu na yan sa iyong kalooban or sa iyong matres. Mapasa ilalim ka ng kapangyarihang Diyos at tatawagin ang bata kapag siya isilang na anak ng Diyos. Wow! Prophecy na naman ito. Prediction na naman ito. It's because dalaga pa si Mary. Angel pa ang nagsasalita. Excuse me. Patuloy tayo. Tapos ito nangyari na sinabi niya, ang angel na yan ay pumunta rin doon sa kanyang uyab. Mayroon palang uyab si Mary. Ang pangalan ay Joseph. At sa napagalaman ko dahil binasa kong history, kaya basahin na rin ninyo. Malapit na pala silang ikasal. Okay. Pinagsabihan sa angel, si Joseph, doon makikita sa Book of Matthew. Kanina Luke ha, ngayon Book of Matthew, chapter 1, verse 21 and 23. Ano naman sinabi ng angel? Yung chapter 21. Babasahin mo yan, whole chapter. Kasi andyan ang mga generation, andyan ang etc. Pero tatalakayan natin yung sinabi ng angel para kay Mary. Sabi pa, kay Joseph. Sabi ng angel, huwag kang magdalawang isip, Joseph. Kunin mo siya at ipakita sa mga tao na siya asawa mo. Subalit huwag mo siyang gagalawin, huwag mo siyang sipingan bilang asawa, kay buntis siya ng kapangyarihan ng Diyos. At manganganak siya ng lalaki. At tatawagin siya na Emmanuel. Emmanuel na naman ang sinabi ng angel. Siyang salita na binibitiwan doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ang sabi doon, yung binasa natin kanina, ang Diyos mismo ang magbigay ng palatandaan na isang virgin dito sa lupa ay magbuntis. And then tatawaging Emmanuel. Now, na-come to pass this year, that year, yung taon na malapit na si Jesus maging tao. Okay? O maging tao ang Diyos, hindi Jesus. Okay? Sinabi niya doon, tatawagin siyang Emmanuel, meaning God with us. God is with us. Ang Diyos ay ating kasama. So, siyempre, itong mga taong naghihintay ng Panginoon, alam nila na ang Diyos ay magsalita, mayroong tinig o kaya sa dreams, hindi na sila nagdadalawang isip agad-agad na niwala. Itong mga taong naghihintay palagi sa tinig ng Panginoon. Okay? Dito. Bakit naman napili si Maria? Ano bang mayroon si Maria na wala sa ibang kababaihan? Mayroon na naman akong nalalaman tungkol kay Mary kon Maria. Si Maria ay isang mabait na bata sa pamilya. At matakutin siya sa Diyos at laging nagsasamba. At naghihintay siya, lahi siya sa mga tao na naghihintay na mayroong Diyos na darating na tagapagligtas sa mundo. Kaya agad siyang naniwala sa sinabi ng angel. Balik tayo sa Lucas chapter 1 verse 37.
Nagpatuloy yung angel na nagkwento doon kay Maria. Sabi pa niya doon, alam mo ba Mary, ang pinsan mong si Elizabeth ay alam mo na baog at matanda na. Kung ika nga, na-discourage na talaga yung nagpe-pray yung kanyang asawa. Ang asawa ni Elizabeth ay si Zacarias, isang pari, naglilingkod sa templo ng Diyos. Nang minsan si Zacarias, habang nandoon sa loob ng templo, nag-aalay sa kanyang gawain, biglang dumating si angel doon, Angel Gabriel. Pinabi niya, hello Zacarias, magsaya ka. Darating na ang panahon na masasagot ang iyong hinihingi. Magkaanak ka na ng isang lalaki at pangalanan mo siya ng Juan. Dahil ang Juan na yan, siya ang magpakilala, siya ang maghanda sa daan ng ating Diyos. Kasi darating dito si Jesus, ang anak ng Diyos. Oh, binanggit na ha. Darating dito sa lupa at ihanda mo ang daan. Si Juan ang maghanda sa daan. Siyang mamamahala at paglaki niya, habang siya lumalaki, tawagin siya ng Juan, ang kanyang pagkain ay mga grasshopper, yung apan-apan, o ano bang tawag yun. At sabay inom ng honey. Yung, anong tawag yan? Yung dugo sa Bisaya, honey. Yun ang kanyang pagkain. So, ang pagtawag sa Diyos kay Juan, biglaan din, sa pamagitan din ng isang baog at matandang babae nga si Elizabeth. At ang masamang balita doon ay ganito. Habang nagkwento si Zacarias doon, ang angel kay Zacarias, sabi niya, patawad, paano ako maniniwala? Matanda na kami, paano pa kami magkakaanak? Ang sabi ng angel, nako, Zacarias, walang imposible sa Panginoon. At dahil ikaw ay hindi naniwala sa good news, mula ngayon, ikaw ay maging pipi. Hindi na nakapagsalita. Wala na siyang masabi. Kaya, from the time, uwi siya sa bahay na walang kibo-kibo dahil hindi na nga makapagsalita. At dumating ang araw na siya ay manganganak. So, ito ang gibalita ni Angel Gabriel. Elizabeth, there is impossible in God. Manganganak ka na at tatawagin ng bata na Juan. Okay? Hindi tayo tatagal. Ang kanyang kinakain ay yung apan-apan or grasshopper, honey or dugos. At hindi siya pwedeng uminom ng wine. Yan ang kanya namang buhay. Okay, iwanan natin muna sandali si Juan. Pupunta muna tayo dito. Itong tinatawag. Dumating ang araw na kailangang magpalista ang kunwaring mag-asawa, Jose at Maria. So, pumunta sila sa Judea, Bethlehem, sa bayan ni Haring David. Sinilangan o bayan ni David. Sapagkat si Jose pala ay angkan ni David. Kung sa atin pa, pumunta sila doon sa Judea, Bethlehem para siguro magpa-registered, siguro eleksyon na, ay basta magpalista daw sila doon. So, andoon na sila. Habang sila'y nasa Bethlehem at naghihintay ng panahon or nagpalista na ba, after na ba, basta kayang sinabi dito, kung babasahin nyo, tuloy-tuloy lang tayo sa John chapter 1. Sinabi niya dito, dahil kabuwanan ni Maria, biglang sumakit ang tiyan at isinilang niya ang bata sa bahay ng mga tupa sa kwadra, ika nga. At nang ipinanganak na, ay bigla nilang binalot ng lampin na puti, inilagay sa manger, kung pasungan or pakainan ng baka. So, may mga reason dahil daw wala na daw ang lying in or ano pa yung kanilang mga reason. Okay, hindi na natin hahabulin ng mga reason. Yung napanganak na si doon, ang mga messenger angel, ang mga angel na utusan ng Diyos, naku, pumunta doon sa isang grupo ng tagabantay ng tinatawag shepherd, tagabantay ng tupa, tagabantay ng karniro at kambing. Chapter
2 sa Lucas. Okay. Chapter 2 hanggang 15 ito. At sinabi ko, selected lang ang aking babasahin. Sabi pa doon ng angel, Lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shine round about them, and they were sure afraid. Takot ang mga angel. Ano yung sinabi ng mga angel? Behold, fear not, I bring good tidings of great joy para sa mga tao. Because for unto you, para sa inyo, the Savior is born. Sa gabing ito, isinilang sa lungsod ni Haring David ang isang tagapagligtas, which is named Christ the Lord. Sa Bisaya o sa Tagalog, si Kristo Jesus sinilang sa lungsod ni Haring David, ang tagapagligtas sa mga tao sa sanlibutan. Nakapagtaka ang balita. Now, kung minsan, ang tanong bakit angel naging messenger at bakit ang mga shepherd pa, ang tagabantay pa ang sinasabihan ng mga angel at mayroon pang mga instruction. Ang sinabi na doon, ito pa rin ang sign. Puntahan nyo doon sa ating kwadra o bahay ng mga baka. Puntahan nyo doon. At kung makita ninyo na mayroong isang batang nakabalot ng puti na tela, inilagay doon sa kainan ng kambing, kainan ng baka. Kung sa atin pasungan, kung sa English manger. Okay. At mula noon, habang pumunta sila doon, ang mga bantay ng tupa, yung shepherd, pumunta sila sa area yung sinasabi ng angel. Bigla naman din na may angel din na dumating doon. And then, multitude of the heavenly host praising God and saying, dumating ang isang grupo ng angel doon sa kanilang naruroonan na nandoon ang bata. At umaawit ang angel, glory, glory to the God, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Hallelujah. And after that, sila'y umalis. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, nawala na sila, umalis yung mga angel at bumalik sa langit. At ang mga naiiwan doon, ang mga shepherd, nabigla din si Maria. Kaya nandoon. At sinabi na dito kami, kasi ito ang sinabi ng angel. Kaya nananahimik lang si Mary. At wala pa siyang naintindihan sa nangyayari. Then, samantala naman, habang yun ang nangyayari, mayroon namang wise men na dumating sa lungsod ni David at pumunta sila sa hari nga si Herodes. And then, mayroon silang ginagawa doon. Chapter 2, verse 2. From 1 to 10, ito. Again, selected verses ang babasahin ng inyong mami. Ang sinabi doon sa ating mga wise men. Ano ba yung wise men? Mamaya ko na lang ipaliwanag. Nagtatanong sila doon, nasaan ang King of King? Nabigla si King Herod. Sabi niya, bakit niyo hinahanap yan? Kasi siya ang King of King. Narito kami upang sasambahin siya. Sa madaling sabi, pero basta babasahin niyo chapter 2 sa Matthew. Ganun ba? Sasambahin ninyo? Okay. Hanapin ninyo agad. Then, pag nakita na ninyo, babalikan ninyo ako para sasambahin kami sa Kanya. Okay? Naglakad ang mga wise men. Itong mga wise men habang lumalakad, sinusundan nila yung bituin kung saan pumunta. It's because of malaki ang Bethlehem. Then,
Habang nakita nila, when they saw the stars, they rejoiced with exceeding great joy. And they were come unto the house. Pumunta sila sa bahay. Nandoon si Mary, nandoon ang bata, nandoon din ang mga shepherd ng kasamahan doon. And then, habang nakita nila ang bata, they fell down and worship Him. At kinuha nila yung kanilang dala. Binuksan nila. There is a treasure presented. Gipresenta nila ang kanilang mga regalo unto the gifts. They present their gifts unto the baby Jesus. Mayroong gold, may frankincense, and myrrh. Yun ang kanilang regalo. Then, ating nakita ang unang nagsimba kay baby Jesus, mga angel at ang mga wise men. Ano ba yung wise men? Ang mga wise men, astrology, nag-aaral sila sa takbo ng bituin. At sila ay may Diyos din. Kaya bakit sinabi na, may Diyos ka nagsabi, itong bituin kapag nakita nyo na lumalatag sa lugar na yan ay isisilang ang King of King. The King of Jew. The King of Judah. The King of King. So, ang Diyos na nagsasabi sa mga wise men na ito ay hindi pa rin nakikita. Subalit sila ay naniniwala. Okay, patuloy tayo. Habang tapos na sila nagsimba, sila ay namamahinga para naman sa susunod na lakaran, of course, may plano sila na isusumbong nila sa hari ang nangyayari. Kaya habang silang namamahinga, chapter 12, the angel of God, nag-warning doon sa mga wise men. Sabi na doon, sa pamagitan ng dreams, sabi na doon, they should not return to Herod. They depart into their own country another way because Herod planned to destroy the baby. Kita mo? So Herod is the king. Herod is used by Satan. Pwedeng gagamiton ng hari kasi ang hari politics. At itong Herod sa napag-alaman, hindi siya Hudyo. Isa siyang gi-hire kon gi-appoint ni sa isang king din nga si Pilate. Si King Pilato, isa din yan siya sa nag-appoint sa Herod sa lugar na yon. At nang nalaman niya there is a King of King na isinilang, medyo nakakabahan sila. Okay. At ang mga wise men, dahil nga obedient sa instruction, umaga silang umalis pauwi sa kanilang pinanggalingan na hindi na sila nagpaalam sa hari. So ang hari naman, naghihintay, siguro umabot ng ilang araw, siguro 3, 4, or siguro 5 or 6, no? Hindi naman niya gi-detail, basta napag-alaman na lang ng hari. So ito ang nangyayari, habang siya naghihintay, ito naman ang nararamdaman ng Herod. At sabi niya dito, buong Jerusalem, mga pari, mga lawmaker, yung tagagawa ng balaod, lawmaker, mga leader, basta mga grupo, no? Mga politics, siyempre nasa position. Takot sila kasi alam ng Diyos Ama na ang bata delikado. So, maari sigurong ito ang dahilan, no? Maaring ito ang dahilan kung bakit sa kwadra, kung sa bahay ng mga karnero isinilang ang bata. Hallelujah! Kasi pag makaalam, kasi inisip niya, sa kwadra ay pinanganak para walang makaalam na mga tao.
nga nagdating na ang Savior. Mga angel ang sinasabihan at mga taong naghintay sa Savior, doon ang message hinatid. Angel ang naghatid. Kaya alam ng Diyos Ama na walang maniniwala nga mga politiko or mga leaders, religious leaders, or anong klaseng leader dahil connected ito sa gobyerno at tiyak papatayin nila ang bata. According Luke 2:20 hanggang 52, chapter na yan, babasahin nyo kaya ang dami pang nangyayari dyan. Mga viewers, bigyan ko kayong trabaho. Nakasulat pa doon yung mga propeta na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Hanggang may sinasabi pa dito na pang 8 days na mula nang isinilang ang bata ay dinala sa templo upang sundin ang kautusan ni Moises na i-offer ang bata, ialay ang bata. At nang ialay nila ang bata, sinasabi dito, dahil sinusunod nila ang kautusan ni Moises, mayroong nag-attend ng mga propeta. Si Prophet Simeon, si Prophet Hannah, na isa ng matanda habang siya naghihintay sa pangako ng Panginoon. Dumating sila sa okasyon na yan, kasi sa ating present situation, dedication ng bata. 8 days pa at gituli kasi yun ang kanilang pang-uugali that time. Okay. Pagdating doon, hallelujah. Pagdating doon, pagkatapos na ng offer, habang sila'y nagpapahingang mag-asawa, pinupuntahan na naman sila sa angel of the Lord appeared to Joseph and the ring. Nagpakita na naman ang messenger Gabriel dito kay Joseph sa pamagitan ng panaginip. At nagsasabi, "Arise, Joseph, bring the young child and his mother, flee into Egypt. Dadalhin mo ang mag-ina, punta kayo sa Ehipto, and doon kayo maninirahan. At maghintay ka na sasabihin kong pauwi na kayo rito." Bakit? It's because the life of the baby is in danger in the hands of Herod. So, sa gabing yon, nagbalot sila. Umalis, alam mo na, naglalakad lang nung araw. Umalis sila from Bethlehem, Judah, papunta sa Ehipto. And was there until the death of Herod, at mula noon, namatay si Herod. And pumunta, hindi pa. Iba pala yung itong nabasa ko. Then, pagdating dito sa Matthew 2:15-16, na kailangan talaga na mapolpel ang mga prophecy. Ang unang prophecy, ang aking anak ay tatawagin from Egypt. So, ito na. Samantala, dito sa Matthew 2:16, si Herod habang naghihintay sa mga wise men, bigla niyang nalaman na wala na pala ang mga wise men. Kaya pinapahanap, hindi na niya nakita. So, bigla siyang nagagalit at tumawag siya ng mga sundalo. O, tita mo, ang hari ay connection sa gobyerno. Ang hari, inuutusan ni Satan. Tinawag niya mga sundalo from that day. Sabi niya, mula sa araw na ito, 2 years pababa. Biro mo, siguro mga that time, baka 1 month or 1 week pa yung baby Jesus. Wala namang pizza sinabi. From that day, pinatay ang lahat na batang lalaki 2 years old hanggang pababa. At doon nangyayari ang malaking
mourn, kapighatian ng mga nanay na mayroong batang lalaki, 0 age hanggang 2 years old. Pag ang edad ng bata 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, hihilain ng mga sundalo at pinutulo ng ulo sa harapan ng mama. Ganon kabayolente si Satanas pag nag-utos dahil galit talaga siya sa bata. Bakit kaya galit siya sa bata? Okay, susundan natin. At sa mga panahon na yan, mayroong higit 1 buwan na nag-iyakan ang mga nanay. Walang tibuan, iyak ng iyak, kapighatian sa mga nanay doon sa Judah, Bethlehem. And it was fulfilled the prediction of prophet Jeremiah na ang lugar sa Judah na dinisilang ang siyang sanggol na katakataka ay mayroong kapighatian. Then, mayroong mga iyakan. In Ramah was there a voice heard lamentation, pag-iiyakan, and weeping and great mourning, Raquel, weeping for her children, and that be comfort. Hindi siya makomfort. Walang makakomfort sa kanyang kapighatian. Kaya, sa pagsilang sa bata na predict ni Prophet Isaiah, ay may kapighatian sa mga magulang na nawalaan ng mga anak na lalaki. Pero, i-prophesy na ito ni Prophet Jeremiah. Iba si Jeremiah, iba si Prophet Isaiah. Okay, bakit nga ba maraming bata nga nadamay? Hallelujah! Praise the Lord! Bakit maraming bata na nadamay? Napag-alamaan natin na ito palang bata, siyang spirit na pumasok sa dalaga. Yung sinabi ni Prophet Isaiah na isang dalaga magbuntis. So, ang batang ito na lumapit doon, pumasok sa sinapupunan ni Maria, isang espiritu, lumabas ay isang batang lalaki at tawaging anak ng Diyos. So, napulpil na, nakita na ang dahilan bakit siya papatayin ni Satanas. It's because he is a son of God. Ginamit lang si Mary para ang Diyos nga espiritu hindi makikita, makapunta sa mundo. At ginamit niya si Mary. At bakit si Mary ang pinili? Dahil nga, holy life si Mary. Matakutin sa Diyos, naghihintay sa tinig ng Diyos. So, para po, hindi naman kayo matagalan sa pagtingin sa ating online Bible study. Dito muna tayo maghinto, mga viewers. Sa sunod nating pag-uusapan ay the fulfillment of prophecy. Alamin muna natin, itong batang ito na tinatawag na anak ng Diyos, bakit ba naging anak ng Diyos? Mayroon bang asawa ang Diyos doon sa trono? Ito ang ating alamin bukas. Kaya, muli, huwag kalimutan. Like, subscribe sa ating video, then panatiling manalangin sa inyo pong tahanan na naging kapilya, naging house of prayer. Huwag kalimutan ninyong i-pray etong mami niyo sa online video. God bless you po sa mga bagong viewers na hindi ka pa nakilala, na hindi pa ako nakakilala. One day, we will know each other. Okay? God bless you. Ang Diyos magpapala sa ating lahat.